Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pongikod. So today is April 27 2026 at tayo ngayon nagpupunta dyan sa may Toys Chicken sa may Acacia Street, Sembo, Taguig. At dadalhin po natin sa may Market po yan, BGC Parkway, Fort Bonifacio, Taguig. Okay, magbabalik po tayo mamaya. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinakatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinakatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. 9th Avenue pala talagang ano. Avenue. Okay? Nakatira sa kanilang bahay. Okay? So, tatanungin po natin, meron po bang bukod sa ating saligang batas, meron pa po bang ibang batas? Opo, meron po tayong RA, Republic Act 6713 o yung Ethical Standard ng public officials and employees. Kasama po sa ethical standard yung transparency, integrity, accountability, pamantayan po yan. Pero hindi lang po yan basta pamantayan. Meron din pong positive obligation. Ibig sabihin, ang sino mang pumapasok sa serbisyo publiko ay mayroong dagdag na obligasyon, dagdag na tungkulin na mag-file ng kanyang statement of assets, liabilities, and debt kasama yung ating obligation kanina. Pero tatanungin natin ngayon, sino ba yung tumatawag sa atin? Mamaya na po kayo, okay? So, ngayon po, kung kailan ba kailangan mag-file ng isang public official or employee? Okay, tandaan po natin, itong tatlong mahalagang dates. Okay? At lahat po ito ay mayroong qualification na within 30 days. So, mayroon pong deadline. Unang-unang event, pagpasok po ninyo at assumption to duty ng isang public official or employee, yung araw ng kanyang panunumpa sa tungkulin, within 30 days after ng kanyang panunumpa, dapat nakapag-file na siya ng tinatawag na entry SALN. At kung siya naman ay mananatili sa serbisyo publiko, required din po siya. Ito, eto na, malapit na. 2 days. In 2 days po, kailangan mag-file ng lahat ng officials and employees. April 30 of every year na nananatili silang nasa serbisyo publiko, required po sila. So, una, pagpasok sa public office. Pangalawa, every April 30, annual ang declaration. Kaya kung natatandaan ninyo doon sa ating Committee on Justice hearings, mayroong consecutive SALNs na pinag-uusapan. Okay, ano pa po yung third na mahalagang pangatlong mahalagang date? Kapag
bumaba na sa pwesto. Whether nag-resign ka, nag-retire ka, o bumalik ka na sa private sector o lumipat ka na sa private sector, ibig sabihin hindi ka na kawani o hindi ka na opisyal ng pamahalaan within 30 days. Kailangan mo pa rin mag-declare or mag-file ng salin under oath. At yan po, bakit ba kailangan yung pagpasok, pag-alis, at taon-taon? Ano po ba ang halaga ng pagpa-file ng salin? Ayon po sa ating Korte Suprema, sa marami ng kasong nakarating na kanilang dinesisyonan, sinasabi nila itong salin ay isang transparency and accountability tool. Okay? Hindi yan binabanggit, ngunit yan ang ginagamit ng ating mga opisyal. Sino-sino po ba yung nagbabantay pag pinag-uusapan natin ang graft and corruption? Una nasa konstitusyon din ang ating Office of the Ombudsman. Pero bukod doon, ang bawat head ng office ay mayroon ding tungkulin na i-check yung kanilang mga opisyal at kawani doon sa nasasakupan nila. So, kasama po yan, halimbawa, lahat ng national government officials under the Office of the President, lahat po yan, nagpa-file sa Office of the President. Yun namang ating Office of the Ombudsman, lahat ng kawani ng pamahalaan, opisyal ng pamahalaan ay na yan ay kumbaga yung pinakamatataas ay nagfa-file din po yan sa Office of the Ombudsman. Bukod pa po doon, halimbawa ang ating mga senador at kongresista, saan sila nagfa-file? Sa Secretary ng Senate at Secretary ng House of Representatives. Ganun din sa simula, pagkatapos at annual, kailangan nagpa-file sila dyan. At lahat ng iba, catch-all phrase, lahat ng kawani ng pamahalaan, lahat ng opisyal sa Civil Service Commission. Nakasaad din po sa ating konstitusyon na ang ating Civil Service Commission ang may kapangyarihan na mag-promulgate, magtakda ng rules and regulations when it comes to ano ba yung laman ng ating salin, ano ba yung kumbaga detalye, kasi matatandaan po, kaunting review dito sa Law Attorney, nabanggit na natin dati, may panahon na sinubukan ng Civil Service Commission na gawing digital ang lahat or online or digital filing. Pero sa kanilang mga iba't ibang dahilan, itinigil po nila yan. Pero sa ating rules, hindi po yan kumbaga allowed po yan kung ang inyong ahensya ay mayroon ng kakayahan or may digital capability. Yan po ay kinukonsidera ng Civil Service Commission na isa sa mga uri ng valid na pagpa-file ng statements of assets, liabilities, and net worth. Mga kapamilya, kung meron po kayong mga katanungan, hindi po malinaw ang paliwanag ni Atty. Noel Del Prado, pwede po kayong mag-post. Mamaya pupuntahan natin yung nasa YouTube live, inyong mga comments dyan, at yung mga nasa text hotline po natin, pwede rin po natin yung basahin. Pero ano po ang balikan lang po natin, nabanggit po natin kanina, saan ba ginagamit itong statement of assets, liabilities, and net worth na taon-taon ay obligado ang lahat, kawani man o opisyal, na mag-file under oath. Pinanunumpaan po yan. Kasi pag may mali dyan, may kulang dyan, nagkakaroon po ng maraming pananagutan. Mayroon pong criminal, may kulong, may multa, meron din pong civil liability, lalo na kung napatunayan na yung hindi mo dineklara, malamang yan ay galing sa nakaw o yan ay hindi galing sa iyong legal na kita mula sa sweldo, mula sa negosyo o kung saan man. Yan ba ay suhol? Hindi pa natin yan alam. Pero kung hindi mo yan dineclare, pero mapatutunayan sa pamamagitan iba pang ebidensya, halimbawa yung lumabas doon sa Committee on Justice, hindi lamang po yun ang paraan na pwede rin yan magaling sa halimbawa sa isang whistleblower, isang tao na may personal knowledge na itong public official or employee, hindi niya lang dinideclare, pero nakita ko nakagarahe sa kanyang
yung kanyang sasakyan na mamahalin na pag isuma total mo ang kanyang sweldo at syempre ibabawas mo konti yung cost of living expenses niya sa araw-araw, hindi niya ma-afford. Ito halimbawa yung mga mamahaling kotse na pinangalandakan niya, pinopost pa niya sa Facebook, or even yung mga gamit na mamahalin, yung mga relos na mas mahal pa sa mga bahay, mas mahal pa sa mga sasakyan. Yan po, pwede tayong magsumbong kung may kakilala po kayong mga Facebook friends nyo, nakikita nyo sa kanilang profile, sa kanilang post, sa kanilang live na kumbaga vlogs, mukhang hindi nila kaya yan batay lamang sa kanilang sweldo sa gobyerno. At siguro, balikan natin, para saan ulit yung salihan? Para po ito sa lifestyle check. Bakit kailangan i-check ang lifestyle ng mga tao sa gobyerno? Kasi po, yan ang requirement ng konstitusyon. Ibig sabihin, kaya po tayo, lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno ay obligado under oath na magdeklara, at dagdag ko pa, ayon din sa konstitusyon. Kasi ito, maraming nagpapanggap na may alam tungkol sa salin. Sinasabi nila, yung mga information dyan, confidential, hindi po. Okay, posibleng may mga confidential na information dyan, pero in network. At kung papalya po kayo, o kaya meron kayong gusto, or halimbawa, nagfa-file po kayo, ayaw niyong malaman ni Mrs. na meron kayong separate bank account. At yun yung intention niyo, kaya kasi pagka pinal niyo yung salin, available yan sa public, makikita ng Mrs. ko na may tinatago ako. Hindi po yun defense. Kasi nga po, sinasabi dito, lahat. At ito po, talagang lahat. At nakasaad din po dyan, meron pong gabay ang ating Civil Service Commission. At ang bawat ahensya ng pamahalaan, pag ginugol niyo po yan, marami pong ahensya ng pamahalaan, may sarili silang gabay sa pag-fill up nitong SALN na hindi po pagdududahan. Ano ba yung dapat kasama dyan? So pag sinabi nating real property, okay, lupa, bahay at lupa, kondo, okay, bakanting lote, may tanim, agricultural, residential, kondo, lahat po yan real properties without exception. Sabi natin, nakapangalan sa iyo, pag-aari mo, nakapangalan sa inyong mag-asawa, nakapangalan lang sa asawa mo lang, o kaya nakapangalan halimbawa sa iyong below 18 na anak na living in your household, yan, obligado ka na ideklara under oath yan sa iyong salin. Yan yung real property. Ano naman po yung personal property? Yung personal properties are movable property, kasama po dyan. Number 1, wala pong kaduda-duda, cash on hand. Okay? O kaya, cash na nakadeposito sa bangko. Okay? Yes, kasama po yan. Ano pa? Yung mga insurance. Okay? Yung mga, ano po ba? Stock certificates. Hindi yung real property, pero ari-arian po yan. Nabibenta po yan. Nabibili po yan. Ano pa? Yung mga jewelries. Yes. Movable property, personal property, kasama po yan. Ano ba po? Sasakyan. Kahit mamahalin o mumurahin na sasakyan, kailangan niyo po yung ideklara. Kasi yan, lahat po yan ay nanggagaling sa inyong kita, nanggagaling sa inyong cash. At paano po masusukat kung yung bang inyong napundar sa inyong buhay habang po kayo ay opisyal or kawani ng pamahalaan, commensurate, ibig sabihin justified, or kumbaga pag nag-compute, kahit na hindi magaling sa math, diba, bago ka makabili ng, halimbawa sabihin na natin, mabilisan lang, ang iyong kita sa isang buong taon ay 1,000,000. Okay? Example lang po. Pero nakabili ka ng sasakyan na worth 2 million. So saan mo kinuha yung extra 1 million? Okay, sasabihin mo,
inutang ko yan, pautang yan sa akin ng mga magulang ko. O, dideklara mo ba yung loan? Kasi doon sa alihin mo, assets, liability. So, utang sa bangko, utang sa mga lending financing institutions, utang sa kahit na kahit na yan po ay personal na utang, pautang ng biyenan ko, pautang ng kapatid ko, pautang, inutang ko sa kapitbahay ko. Hindi naman yan kamag-anak, hindi naman yan, kumbaga, relative within the fourth civil degree. Kasama po yan lahat, walang exception. Bakit po? Kasi minsan, ang pagtatago ng yaman ay idinadaan sa utang. Kunyari, may nagpautang sa'yo ng 25 million. Okay, so kung may nagpautang sa'yo ng 25 million, malamang kung ikaw ay bangko o kahit hindi ka taga-bangko, isipin mo, bakit magpapautang ng 25 million bakit uutang ng 25 million ang isang taong walang kakayahang magbayad ng 25 million na utang? Diba, hindi siya makatwiran, hindi siya reasonable. So malamang, kaya mo dinideklara kunyari na meron kang inutang ng 25 million ay para ma-justify mo kasi bumili ka ng isang 25 million na mansyon na hindi mo kinuha mula sa iyong cash on hand, cash on bank, at sa iba mo pang mga real or personal properties. So ganyan po yung pag-check sa inyong lifestyle sa pamamagitan po ng SALN. Okay? Tandaan po natin, hindi lang po na tumitigil ang SALN doon sa assets, liabilities. Mayroon din po dyan under oath na declaration. Sino-sino ba yung kamag-anak mo nasa gobyerno? O, kala ko ba chinecheck lang yung lifestyle? Bakit pinapakialaman pati yung sino yung kamag-anak ko sa gobyerno? Kasi dyan din po makikita yung lawak or extent ng inyong mga koneksyon sa gobyerno. Kasi halimbawa, di ba yan yung chinecheck, yung bang dapat na ahensya ng pamahalaan na nag-check and balance sa'yo ay may kamag-anak ka pala doon. So ibig sabihin hindi na-check yung iyong lifestyle, hindi na-check. At bukod pa doon, kasi tandaan natin, sinasabi ng iba na hindi naman lang galing sa sweldo ang assets. Tama po yun. Pero sa SALN, kailangan din po at obligado rin po ang kawani at opisyal na ideklara lahat ng kanilang business interest. Opo, wala lang sa title kasi statement of assets, liabilities, and net worth lang, SALN lang. Bakit kailangan, bakit obligado na ideklara ko ang aking mga business interest? Ako ba ay kumbaga shareholder ng isang malaking korporasyon? Kailangan mo ideklara yan kasi bukod sa yan ay posibleng panggalingan ng iyong legitimate lawful income, yung business income. Itinitignan din, meron ka bang conflict of interest? Yung opisina mo ba ay regulator ng iyong business interest? At pupuntahan pa rin natin yan sa ating mga susunod na talakayan. Pero sa ngayon po, titigil muna po tayo pansamantala para magbigay daan po sa ilang mahalagang paalala. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa rin po si Attorney Noel Belprado solo on a Tuesday afternoon dito lamang po sa Hello Attorney. Hello Attorney sa DZMM. Basta AM DZMM. Proteksyon ng mga bata kontra tiglas, polio, tetanus, FAB at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tiglas, polio, tetanus, FAB at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna.
Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya, magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Pasta AM, EZMM. Ang galing! Ang matagalan. Parang tayo naman ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Alam niyo ba may Liberate Pro? Liberate pero Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liberate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liberate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro. Basta AM, EZMM. Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamaya gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin. Para malinaw. Authorized check for safety or facilities based for my care. Affordable highway. Go to EO, executive office. EO, well, you're on it. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Eastern. Sa balita plus sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan, kailangan ng gabay na maaasahan. Sina Pastor James Alejandro at Ate Lems Tula ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 7 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Nagbabalik po ang Hello Attorney. Ngayon naman po, magbibigyan po tayo sa ilang mahalagang reports. Department of Health magpapatupad ng Code Blue Alert sa Cebu para sa ASEAN Leaders Summit sa Mayo. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Attorney, inalertahan ng Department of Health ang mga ospital at healthcare workers sa mga pampubliko at pribadong ospital sa Cebu bilang paghahanda sa pagdating ng mga lider at delegado sa nakatak ng ASEAN Leaders Summit sa May 7 at 8. Sa ASEAN press briefing, sinabi ni DOH Region 7 Director Dr. Joshua Brillantes na simula April 30 hanggang May 12 ay magpapatupad ng Code Blue Alert sa mga ospital sa lalawigan kung saan pinaghahanda ang mga doktor, nurses at iba pang health personnel para masiguro sapat ang pila ng mga re-responde sa anumang emergency. Aabot sa 400 health personnel at ilang mga doktor at nurses ang inaasang i-deploy para sa ASEAN Summit sa Cebu na manggagaling sa 55 medical teams mula sa 7 PH Hospital sa Central Visayas at augmentation team na mula naman sa ilang hospital dito sa Metro Manila. Mapapalapit ang schedule ng summit, mag-i-inspection tayo sila sa mga DOH hospital sa lalawigan at magtatapad ng fast rate na hahawak sa mga emergency na may kinalaman sa pagtitipon. Nakatakda naman magsumite ng report ng sanitation team para sa gagawing inspection at monitoring sa water safety ng mga hotel kung saan mamamalagi ang mga pinita. Ayon kay Dr. Brillantes, ay tatalaga rin mga tauhan ng Bureau of Quarantine na susundo sa mga delikado pagdating ng paliparan at maghatid sa kanila papunta ang hotel. Samantala, nakahanda naman ang DOH Region 7 na mamahagi ng N95 face mask sa mga delikado at bisita sakaling lumala ang kondisyon ng panahon sa Cebu at magpulpuli ng mamamangantas ng hangin. Indian tayo, no? Pinahiri ni Brillantes na panatiling indoor kung sa loob ng mga gusali ang pagtitipon ng summit para maiwasan ang epekto ng mababang air quality. Kamakailan ng panutin ang haze ang ilang lugar sa Metro Cebu na maaaring pulot kumano ng sobrang mainit na panahon sa kulangan ng hangin, polusyon at mga pagsusunog. Yan, ang Ito. balitang kumpirmado. Sigurado. Ingat ito po, ang God bless Radyo po. Patrol. Christian Yusores. Thank you, God bless po. Maraming salamat, Christian Yusores. Meralco hinimok ni Senator Risa Ontiveros na ibalik ang 100 billion pesos na over-collection. Sarap. Narito ang balitang kumpirmado. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna at samantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon.
Paalam po muna po sa mga tanong. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong pagpaalam po. Energy Regulatory Commission o ERC sa Meralco ng mga consumer nito.